Kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. Ba't si Wang Jiyang nagtatago na? He's a fugitive. Tumakas siya nung rinade siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiyang para naman Pumunta siya po. dito, arestuhin siya. Siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan nanggagaling yung pera? May isang engineering company called DCCD. At ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost. Lumalabas na mayroong 37 buildings na ang construction cost na pinakamura, 6.1 billion pesos. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, meron ng development sa earthworks, ginastos na ng kumpanya 117 million. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, and yet the equity is only 1.2 million pesos. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So ibig sabihin yung pera, hindi dumadaan sa kumpanya. Yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, may panic room. What we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering.